Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Oras po natin, mag-alas 6 na po ng gabi dito sa Pilipinas. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kung ano man ang mga activity na gagawin po natin sa ating munting tinig channel. Huwag kalimutan manood ng mga advertisement for economic purposes. Ayan, mga kamunting tinig, nagbukas na po ang 20th Congress. So tumutok tayo sa naging kaganapan sa House of Representatives na kung saan ay napanatili ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang posisyon bilang Speaker of the House. Na matatandaan po natin, kaisa-isahang nominee o si Speaker Martin Romualdez. Iisa lang po siyang nominado. Then nagkaroon po ng butuhan at 290 po na mga congressman out of 314, if I am not mistaken, na mga miyembro ng mga mambabatas po natin sa mababang kapulungan ang dumalo sa first regular session ng House of Representatives na kung saan ay nagkaroon na nga po ng butuhan. So, isa lang po ang nominado and after that, nagkaroon po ng votation. Nalaman po nating lahat kung sino po yung abstain at sino po yung mga bumoto pabor kay Speaker Martin Romualdez. So, tapos na ang eleksyon ng House. So, congratulations kay Speaker Martin Romualdez dahil magiging bahagi naman po siya ng pagtaguyod ng legislative agenda ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Out of 290 na attendance, okay, ng House, 269 na mga kongresista ang bumoto pabor kay Speaker Martin Romualdez, unopposed. At sa loob po ng 290, 34 po doon ang bumoto ng abstention. Then doon po sa bumoto sa kanya na nag-abstain, doon po kukuha ng minority leader. So na-elect din po si Presidential son, Congressman Sandro Marcos, bilang batang majority leader ng House of Representatives. So ito lang mga kamunting tinig, despite of mga turbulence, despite of mga aberya at mga haka-haka, unopposed po si Speaker Martin Romualdez. Wala pong kumontra sa kanya, nag-iisa po siyang nominado at pagkatapos dinaan po sa butuhan. Ayun nga, ang bagong speaker sa 20th Congress ay walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Sana magtuloy-tuloy yung magandang performance ng House of Representatives. So sa mga congressman na dumalo, congratulations sa inyo. Ba nako, ang visit nga pulong, no, nag-walk out. Hindi nag-participate, no? So siyempre hindi nag-participate, nag-walk out. So ano nangyari? Wala nga ang mga taga Davao kasi tamad ang binoto nila na kongresista. O makabatikos lang, alam na nila kaagad. So anong role ng speaker? Siyempre, panatilihin na mapagtagumpayan ang mga legislative agenda ng executive department. Sana magtuloy-tuloy at maayos lalo ang liderato. At siyempre, ang mga kongresista maging aware na po sa kanilang mga trabaho lalo. Dahil po sa naging maayos ang performance ng 90th Congress. ng 19th Congress. Then ngayon 20th Congress na. Pati si Gloria Macapagal-Arroyo bumoto kay Speaker kasi 'di ba alam naman natin si Gloria Macapagal-Arroyo lakas. At syempre marami din sigurong gustong kumontra, kaya lang po hindi na lang po kumontra kasi nga yung iba silent. So sana magkaisa ang House of Representatives para tuloy-tuloy ang pag-iimbestiga. Sana sa 20th Congress mananatili ang Kentacom, magkakaroon naman ng Tricom at magkakaroon po ng Quadcom para lalong imbestigahan ang mga mahalagang issue na kapag na-solve, makagawa ng mga safety measures, mga bill, mga batas, out of investigation in the aid of legislation. So, good job. Maging katabi muli ng ating Pangulong Bongbong Marcos
si Speaker Martin Romualdez. Kung napapansin ninyo, Ferdinand Bongbong Marcos ang presidente, Ferdinand Romualdez Marcos ang speaker, Ferdinand Alexander ang majority leader. So ang mga Duterte Dayad supporters na galit kay speaker, ay ayan, wala na tayong magagawa, no? Suportahan na lang natin. At kayo mismo na mga taong bayan, abangan ninyo ang bawat mga congressman po ninyo. Magkanya-kanya tayong bantay sa mga congressman namin, sa congressman natin. Katulad niyan, dito, congressman namin sa Sultan Kudarat, babantayan namin para po kung ano ang kanyang gagawin sa probinsya. At paano niya po bigyan ng maayos na serbisyo ang mga taga-Sultan Kudarat. Ganon din po sa inyo. Ngayon, kung may mga alam kayo ng mga korupsyon sa House of Representatives, do not generalize. Kasi kanya-kanya pong karakter ang mga congressman natin. Abangan po natin, siguro bukas, magkakaroon po ng session bukas, alas 3 ng hapon. Malalaman natin kung sino po yung magiging chairman siguro ng committee. O pagkatapos ay sino pa yung mga prosecutor na madagdag, o despite of the ruling of Supreme Court na unconstitutional ang impeachment laban kay Sara Duterte. So, satisfied ba kayo sa mga nangyayari ngayong araw? Ngayong araw po, kakatapos lamang ang State of the Nation Address ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang ulat, katabi po niya si Senate President Escudero, na kung saan malabnaw, malasaw ang ngiti para natamaan sa pasabog ng ating mahal na Pangulo. Si Speaker Martin Romualdez naman, pagdating po sa budget deliberation, gusto niya open by cam. At maayos kasi silyado na po, no? Yung posisyon na hindi magtatagumpay ang magpapatalsik sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, sana si Speaker Martin Romualdez suportaran ng taong bayan. No? May mga desisyon na kung saan ay dapat tingnan po, i-wait po ng taong bayan. Okay? So, ang mga Duterte Dayad supporters, alam ko hindi masaya sapagkat ang kinainisan ng kanilang tambalustay na si Sara Duterte nanalong muli bilang speaker. O alam niyo naman, no? Alam niyo naman mga kamunting tinig kung ano po ang mga issue na ibinabato ni Sara Duterte sa mga kaalyado ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, hindi po exempted si Speaker Martin Romualdez dyan. So, siyempre, walang kalaban. So, kailangan nating i-congratulate. Out of 314, if I am not mistaken, correct me if I'm wrong, I stand to be corrected, na mga mababatas po sa ating bansa, 290 ang dumalo. Ayan, kasama si Pulong Duterte na nag-walk out bago ang eleksyon, bago ang butuhan ng pagka-speaker. Kasi di ba matunog na kalaban si Baste Duterte. Hindi naman natuloy. Pati nga yung mga taga Davao na mga congressman bumoto kay speaker. At ang mangyayari po dyan ay tingnan natin kung ano yung magiging galaw ng mga minority. Okay? At saka yung mga kaalyado ng ating mahal na Pangulo na hindi sinuportahan si Speaker Martin Romualdez. Abangan po natin kung ano po ang magagawa nila. But so far, we need to enjoy. And kung ano man ang pagsuporta ng House sa mga legislative agenda ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos noong 19th Congress, sana ganun pa rin at mas lalo pa nilang paigtingin ang suporta hanggang sa matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo. Ano kaya ang mga malalaking mga bills ang aaksyonan? Kasi as far as my knowledge is concerned, ang dami na pong mga first day pa lang, no? Nag-file na sila ng kanilang mga 10 priority bill na gustong isalang sa plenary at pagdidibatihan. At itong mga batas ang gusto nilang maaprubahan. Abangan natin kung ang performance ng House of Representatives noong 19th Congress same pa rin sa 20th Congress despite of yung iba na-graduate na at saka yung iba naman ay nananatili. Okay? So, ang speaker, kaalyado po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, ang majority leader, anak po ng ating mahal na Pangulo.
At yung iba pa, malalaman natin kung sino yung mananatili bang magiging Blue Ribbon Committee Chairman, yung chairman ng 19th Congress, sa 20th Congress. Yung ibang mga chairmanship ba mananatili o magbabago sa 20th Congress, abangan po natin yan. Okay, so maraming salamat sa boto na out of 290 congressman, nakakuha po si Speaker Martin Romualdez ng overwhelming 269 votes against sa 34 abstention. Karamihan sa mga nag-abstain sa mga progressive group or mga party list. Expected na po yan. Expected na po talaga yan basta mga party list kasi nga nagre-represent sila ng kanilang sector, no? Pero kahit ganun pa man, sana magkaroon na po ng pagkakaisa sa 20th Congress para mas lalong productive, progressive ang nalalabing 3 taon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ito pong muli ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabing tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo uli ng live stream. Kung hindi kayo na-notify, i-unsubscribe nyo ko, i-subscribe nyo ko ulit para ma-notify kayo. Click nyo ang notification bell. Yung parang kampana dyan. Mag-likes din kayo, manood ng advertisement, at mag-share para mas lalo pang dumami tayo dito sa Munting Tinig Channel. Bye-bye, have a nice day, and God bless everyone.